Mga kapuso, pinaghahandaan ngayon ng Super Typhoon Nando. At naghahanda na nga ang mga residente sa Cagayan sa paglapit ng bagyo. Nakatutok doon live, si Nico Wahe. Nico? Pia, isa-isa na inililikas ng ilang LGU ng Cagayan ang mga residente dito sa mga coastal area bago pa man manalasa ang bagyong Nando. Malakas na ang ulan ngayong hapon sa Tuguegarao, Cagayan, kaya ang mga lalahok sana sa kilos protesta kontra korupsyon napasilong na. Sa Santa Ana, mas maalon ang dagat kaninang umaga sa Barangay Palawig. Si Aling Marjorie nagtali ng kanilang bubong para hindi tangayin ng malakas na hangin, habang ang anak niya nakasampa sa bubong para siguruhing matibay ang bahay. Para mas safe konti kahit kahit medyo sira-sira na. Sa ibang mga bahay, may naglagay ng mga sandbag sa bubong bilang pabigat o kaya'y pinakuan ng mga kahoy ang bubungan. Biyernes nang huli tayong bumisita rito sa may Barangay Palawig dito sa Santa Ana, Cagayan. At mga araw na yon, ang mga mangingisda ay pumalaot pa at yung kanilang mga bangka ay nandun pa sa tabi ng baybayin. Pero ngayon, na malapit nang dumating ang bagyong Nando, ang kanilang mga bangka narito na sa mismong kalsada. Nagsigurado na kami para hindi masira. Wala nang kasi ibang malalagyan kaya dito na namin pinaparada. Ang ibang malapit sa baybayin, iniangat na rin at nagtali ng kanilang bangka. Para hindi naman po masyado masira kung sakali man na talagang lalanpol dito ng maaga yung bagyo. Ito parang safety lang po. Bandang alas 10 na umaga, nagsimula magparamdam ang masamang panahon. Sa bayan ng Gonzaga, nagsagawa ng preemptive evacuation nitong tanghali sa coastal barangay na Barangay Karoan. Dito po yung bahay namin. Siyempre sir, natatakot po kasi sabi po nila signal number 5 po sir. Kaya mas maganda po na lilikas po kami. Isinakay sa truck ng sundalo at sa pulis mo bilang ilang residenteng inilikas. Pia, dito sa Barangay Palawig kung nasan kami ngayon ay nasa 50 pamilya na ang inilikas sa mga evacuation center. Yan muna latest mula rito sa Santa Ana, Cagayan. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Nico Wahe. Nakatabay rin ang Baguio City sa hagupit ng super bagyong Nando. At nakatutok live si John Consulta. John? Pia, naka-red alert na ang CDRMO ng Baguio City. Ngayong itinaas na sa signal number 1 ang buong probinsya ng Benguet. Puspusan na paghahanda ng mga tauhan ng Baguio City DRRMO matapos isailalim sa signal number 1 ang Benguet. Bukod sa pag-check ng mga generator para sa posibleng deployment, nagsasagawa rin ng rope training exercises ang ilang volunteer bilang paghahanda sa pagdating ng super bagyong Nando. Ang ilang residente naglalagay ng silad sa kanilang mga bubong para tiyaking walang tagas o tulo habang umuulan. Nakamonitor din ang CDRMO sa mga lugar na posibleng bahain at mga pwedeng pangyarihan ng landslide kapag nagtuloy-tuloy ang ulan. Sa kabila ng masamang panahon, di nagpaawat ang mga residente at estudyante sa Baguio at Benguet kontra korupsyon na nagsama-sama sa Malcolm Square sa Baguio City para kondinahin ang korupsyon sa mga flood control project. Bit-bit ang kanilang placards. Naglabas ng saloobin ang mga dumalo na karamihay mga kabataan. Gusto nating managot ang lahat ng sangkot. Pangalawa, dapat ibalik ang lahat ng ninakaw mula sa kaban ng bayan. Pangatlo, dapat ipatupad yung pro-people budget at hindi yung budget para sa korupsyon. At pang-apat, kailangan ng political reform sa ating sistema. Una nating tanggalin na yung mga political dynasties na meron sa bansa. Pia, sa mga oras na ito, may isang oras ng tuloy-tuloy ang pagbagsak ng ulan dito sa may bahagi nga ng Baguio City. At ang kaibahan ng kahapon ay nararamdaman na natin dito ang ihip ng hangin na medyo malakas-lakas. Kung kaya't patuloy na nakaantabay ang lahat, ang buong probinsya ng Benguet habang patuloy na lumalapit ang Super Typhoon Nando. Yang muna latest muna rito sa Baguio City, balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, John Consulta. Mga kapuso, isa ng super typhoon ang bagyong Nando bago ang posibleng pagtama nito sa lupa. Hingi tayo ng update kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor.
Salamat Ivan. Mga kapuso, patuloy nga ang paglakas at paglapit ng Super Typhoon Nando. Dahil po dyan, signal number 3 na sa southern portion ng Batanes, Babuyan Islands at ganoon din sa northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 2 naman sa natitirang bahagi po ng Batanes, natitirang bahagi ng mainland Cagayan, northern and eastern portions ng Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, Ilocos Norte at ganoon din sa northern portion ng Ilocos Sur. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Mountain Province, Ifugao, Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Kasama rin po dyan itong northern at central portions ng Zambales, Nueva Ecija, Tarlac, Aurora, northern portion ng Pampanga, northern portion ng Bulacan, kasama po ang Pulilio Islands. Mga kapuso, pwede pa po yung madagdagan at maaaring umakyat pa hanggang sa signal number 5. Huling nakita ang mata ng Super Typhoon Nando sa layong 450 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Taglay na po ang lakas ng hangin nga abot sa 185 kilometers per hour at yung pagbugso po niya nasa 230 kilometers per hour na. Kumikilos po ito pa west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa, bukas ng hapon o gabi pa rin ito posibleng dumikit o di kaya naman maglandfall dyan po sa may Batanes or Babuyan Islands at posible naman na nasa labas na po yan ng Philippine Area of Responsibility Martes ng madaling araw o umaga. At mga kapuso, hinahatak at pinalalakas ng super bagyo itong habagat na magdadala rin ng maulang panahon at may kasamang bugso ng hangin kahit po sa mga lugar na hindi direktang mahahagip ng bagyo. Base sa datos ng Metro Weather, ngayong gabi meron pong mga pag-ulan sa may extreme northern at sa northern Luzon, ganoon din sa ilang bahagi ng Central Luzon. May mga kalat-kalat na ulan din dito sa ilang bahagi po ng Metro Manila, Southern Luzon at pati na rin sa ilang lugar dyan po sa Visayas. Bukas ng umaga, mabababad na sa matitindi at halos walang tigil po ng mga pag-ulan at napakalakas na hangin ito pong Batanes at pati na rin ang Babuyan Islands, Cagayan Valley, Cordillera, ganoon din po ang Ilocos Region at hanggang dito po yan sa ilang bahagi ng Central Luzon. Mas titindi po yung mga pag-ulan sa hapon at gabi, lalo't ito na yung inaasahan po natin na turuyan po didikit o di kaya naman magla-landfall itong super bagyo. Kitang-kita po yung lawak nito pong mga pag-ulan at sakop ng bagyo. Magiging maulan din sa malaking bahagi ng Mimaropa, Calabarzon, Bicol Region at ganoon din sa ilang bahagi po ng Visayas at ng Mindanao. Sa Metro Manila, may mga kalat-kalat na ulan na sa ilang lungsod sa umaga at pwede pong maulit po yan sa hapon at gabi at posible pong malawakan kaya doble ingat. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.